nakaanay eh. Kasi ilang taon na kasi ito eh. Ito mo nasira na. Sira na, kailangan na renovate. So, imbis na i-treat yung anay, might as well isabay na yung renovation ng totoong. Ito yung bigat. So, yeah, bigat. Hindi natatanggal din yung blades na. Buti na lang, yung mga items na ganito, yung talaga na hindi inaanay at sobrang tibay, no? Dahil steel siya, tapos hindi siya nadamay. Maandar pa, oh. Ito. May laman ba ito, Nay? Opo, wala pa yung sira. Pwede pa yung gamitin. Oo. Pwede pa itong gamitin. Ganyan yung mga maleta noon. Ngayon, matitigas na. Oo nga. Magkanong value nyo sa... Siguro mga mga 300 na lang. 300, no? Oo. Nay, ito, kailan nyo po ba ito nabili? Naalala nyo pa po ba kung siguro mga kailan na to na... way back 45 years ago. Ang ganda. So, this is a brass piece, no? Brass mirror. Ganda nito. May sticker lang, pero aalisin lang yan. Ito, Nay, is nabili nyo to dati as carpet, no? Actually, regalo lang yan sa amin. Kaya may sentimental value din yan. Pero ready for na rin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang usong ganito dati, dalawa lang. Last Supper, saka yung mga aso na nagbibilyar. So, eto na, magkano nyo to binavalue sa tingin? Mga 500. 500, no? Pwede yan. Kasi siya yung, ang tawag sa tela na yan? Carpet no? Pang carpet, oo. Eto na, magkano mga value mo dito? Ito? Kung magpa-part ways ka sa kanya. Mga 2K. 2K na, 2K to. Ang bigat kaya to. Ang bigat kaya nito. Mabigat. Bronze talaga eh. So, magkano last price niyo doon, Nay? Masakali. Kung 5K. 5K na siya ngayon, no? Oo, 5K na. So, nasa, magkano kaya tayo? 5K mo na. May mga items doon na itatapon na talaga eh. Or malapit nang masira, malapit nang mabulok. Na-save pa nila. Yung picking is going places, looking for hidden treasures. Yung mga mukhang junk na pero para sa'yo may value to. Or nakitaan mo ng value, tapos you bring it home, either you sell it, or you restore it, or you keep it as your collection. Yung American Pickers, sobrang idol. Pawn Stars, Restoration. Every time I watch it, lagi ko na-imagine, dapat may Filipino version. Meron din yan dito, sigurado. Baka nasa junkyard lang somewhere. We need to start looking for it, preserving it, dahil those are the only memories of our era. Ang theme ng buong collection ko is my childhood. Some of it are still from my childhood na collection na galing sa nanay ko na itabi. Pero yung ang dami dyan, mga binili ko na lang from resellers, from collectors, fellow pickers na ang tataas na ng price na binenta sa akin. Pero binili ko pa rin kasi it has a place in my heart eh. Yung iba dyan, nawala ko na tapos binili ko ulit ngayon. Noong mga unang panahon, talagang lalakad ka eh. Pero ngayon, yung online, grabe. A big part of my collection was done through online picking. Yung online picking is, talagang a big help. You need to go with the flow. Hindi pwedeng, alam mo yun, yung you wanna keep it old school. Hindi, may tali pa, Chong. Okay. Once a week, minsan twice a month na lang ako nakakapag-pick ng actual. Punta ako sa Tagaytay, punta ako Bulacan, punta ako sa iba't ibang lugar. Ang daming nagdadala ng mga ganito. Alam nila na yan ang hilig ko. So, minsan mga bata, minsan mga collectors din, minsan mga fellow pickers. Kagaya ngayon, ang dala nila is yung vintage na maleta sa katong TV. There's a very thin line between between antique collectible and garbage junk. So yung iba talaga wala nang value eh. Pero most of the time mga items na ganoon talagang tinatanggihan natin kasi it has a better place in the junk shop. Nakikiluhin siya ganoon kaysa sa mga collectors na baka wala talaga siyang value.
So, nandito tayo sa group ng mga pickers saka mga antique collectors. Pinost ko yung mga nakuha natin kay Nanay Mila, saka yung mga batang nagbenta sa shop. Yung mga kung ano-anong buting-ting. Isa-isa nang nabenta. Wala pang 24 hours eh. Tingnan nyo. So, yung fan, binili natin ng 1,000. Binenta ko 1,700, 1,500. Tapos yung TV na nakuha natin ng 1,000. Binenta ko ng 3,500 kasi medyo good price yung binigay sa atin. I think na ang price doon dapat 5K, 4K. Binenta ko lang ng 3,500. Tapos yung maleta, binenta ko ng 800, nabili natin ng 300. So, isa-isa na. Ito na yung mga buyers. For me, the pickers will always be there. Pag may lumilitaw sa akin na kakaibang item, nagtatanong yung ibang pickers sa akin, saan mo nakuha yan? Kinino mo nakuha yan? I studied business management. Nung gumraduate ako, gigil ako mag-business. But of course, hindi naman tayo lahat nabiyayaan ng capital agad. So, I worked in the call center. I hustled really hard. Tapos, nung nakaipon ako ng konting pera, doon ko na unti-unting ininvest sa mga pinangarap ko. So, tatlo yan yung personality ko. The businessman sells kahoy sa Kahoy World. The feeling is overwhelming talaga yung makakatulong ka sa mga tao. Kung nakita nyo yung mga employees ko, binabalik ko sa kanila yun. Pag family ang pinag-uusapan, very complete and very contented. This collection is, I call it, talaga, luho. I make sure I only buy this kapag tapos ko ng bayaran ang lahat ng babayaran. Make your way, Mr. Mark Anthony Gianan! They told me na they have chosen me for the Historicon, for the Filipino picker. Yung Historicon, grabe. The experience was super awesome. The feedback was excellent. Ang dami nagpa-picture sa akin doon. Ang dami nag-picture sa collection ko. Ang unang pick ko talaga, nakuha ko sa Cubao Expo yung boombox. I'm a die-hard fan of Francis M. My name is Francis M. And this is Crazy Kyle of Rascallion. O silver. Kamukha siyang silver. You can start this business without cash. So, ano ka lang. Ang importante lang is to develop trust. No? Yung get people to trust you with their items. No? Wala kang items na pwedeng ibenta, pwede mo rin ibenta yon. And then, of course, if you have money, if you have capital, it is best to invest also muna dun sa education, yung self-education mo. Pasyal-pasyal ka muna dyan, tingnan mo kung ano yung mga collectibles, bili ka ng mga catalog, and then, study the market. We like selling more than collecting. Kasi we try our best na hindi masyado mag-hold dun sa mga items. Kasi ito yung hanap buhay namin. If we keep on holding on to the items, wala na kaming ipang-uuwi sa pamilya namin. Ito yung complete set ng mabuhay namin. Produkto ng Batangan. Ilan? Bali, 5 ang varieties niya. So, ito ang pinakaluma nilang bote itong mabuhay. Paano mo nasabing yung pinakaluma? Base doon sa pinaka-may-ari. May-ari. Kasi taga rito siya sa Batangas mismo. Isa doon sa mga prime collections niya is mga bote. Isa pa lang yung nakikita ko. Na ganun. Kung merong iba pang bote na ganun, well, so far, hindi pa siya lumalabas. In 15 years, no? Wala pa lumalabas na ganun. Magkano? So, kung ito siguro mga magre-range siya ng mga 5 to 7,000. Pwede kong bilhin sa iyo yan ng 1,000. Mahirap na kasing kumanap, lalong-lalo na itong mabuhay. So,
hindi ko muna siguro siya ibebenta. Hindi muna. Okay, sige. Tingnan natin yung iba. Actually, ano rin yan eh. Inaano ko rin dun sa value ng item. And then, kung ano yung possible na kikitain ko for the items, for the bottles. Kasi merong mga items na fast-moving. Pag fast-moving, pwedeng kumita ka lang ng 5%, 10%, okay ka na. Pero yung mga items na, okay, mahal nga siya, tapos matatawaran mo ng sobrang mura, pero hindi mo naman mabibenta agad. Then you have to be prepared to compute din yung value of money mo rin, no? Baka mamaya you're better off putting your money just in the bank na lang. Wala kaming pamahiin. Although meron akong mga kilala na gano'n na minsan nga pinapabless pa yung item. Tapos minsan ano raw yung baka may sumunod na espiritu. Kunyari nakuha mo, baka may sumunod na espiritu. So nililigawan muna nila yung mga espiritu. Kung meron mo na akong ano dyan, yung pamahiin, it's more on the practical sense na gusto kong establish talaga kung saan galing yung item. Sa Intex, ito yung nilalaro ko nung bata ako. Nung sometime in the Something. 1980s. Ako 70s. Magkano to? Text. Ito kasi napakahirap na Yung school makuha. bukol. Texto oo. So, dito Lalo-lalo yung na sa ganitong karaming... School bukol Si talaga. Tito Vic and Joey. Si Tito Vic and Joey. Ito siya. Meron pumunta dito sa shop one time, inubos yung mga text ko. Binili lahat. And then, yun nga, yung meron kaming binenta online na isang piece lang ng text. Isang piece. Na umabot ng more than $300. $300 at 50 during that time. It's like how many? 15,000 isang text. Isang text lang yun and we have like 2 or 3. So, paano mo hindi masasabi na wala siyang value sa iba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Manny Pacquiao, naging actor pala siya sa pelikula ni April Boy. Kalaban niya si Pipoy. Si Kuya Junto nung bata, yan siya. So, very big collector na. Bata pa lang. Ano ba to kuya? US o? Ano yan? Germany yan. Ito kayo, ganito. Kababot giveaway. Yung 250. 50 to. Oh, dami naghahanap yan ngayon. Kuya Jun, ang tanong ko siguro sa'yo, kailan ka ba titigil sa pag-pick? Well, walang katapusan to. Lifetime to. Kailan ba ako titigil? Never.